Hello, good evening. Naimbag nga oras tayo amin kakabsat. Sakbay tayo nga maturog. Sa bagay, dapat lang apang ko isampay nga lupot. Puro rayek siguro mga 10 minutes pa. So, maki-chikak muna kanyan. Ay, kumusta kayo? Kakabsat, tayo first timer nga abroad. I-remind ko kanya yung nga unahin nyo tabagbagyo. Alam kong ang pinunta nyo sa abroad is para sa pamilya nyo. Pero unahin nyo lagi yung sarili nyo. Paano nyo unahin? Ganito yon. Magbayad ka ng pension plan mo para sa sarili mo dahil pag nakabayad ka ng 10 taon para dyan, ay may pera ka na. Kahit hindi ka na mag-ipon. Pero kung may maiipon ka, di mag-ipon ka. Kasi kagaya ko, wala akong malaking ipon, pero ang inuna ko ay yung pension plan ko. Kahit alam ng mga kaibigan ko dyan na utang dito, utang doon, sanla ng passport, ganun ang ginawa ko noon sa totoo lang. Hindi ko kinahiyang sinasabi ko sa inyo to dahil karamihan ng sa totoo lang, karamihan ng mga OFW dito sa Hong Kong, ganun ang ginagawa, sanla ng passport, utang dito, utang doon. Kung kani-kanino sila umuutang, meron pang hindi nagbabayad. Yan ang katotohanan dito sa Hong Kong, karamihan. At syempre, naranasan ko rin yan. Pero hindi ko ginawa yung mga ginawa nila na uutang ka tapos hindi ka na nagbabayad. Na tinakasan mo na yung utang mo sa mga, lalong-lalo na yung mga kapwa mo OFW na nagtatrabaho. Dahil naawa lang sa'yo, pinahiram ka or ginaranturan ka, pinautangan ka, tinulungan ka. May mga ganun mga OFW, tatakasan nila yun. Kumbaga is hindi na sila magpapakita sa inyo. Ay nako, ano ko yan, experience ko na yan. Kahit ganun ang ginawa nila sa akin, hindi ko tinigilan yung yung pagbabayad ko ng pension plan ko. Kahit nakikita nila diyan na utang ako diyan, tipid. Ganun ang ginawa ko, guys. Sinasabi ko ito dahil experience ko. Hindi ako nahihiya kasi sabi nila sa akin, hindi ka ba nahihiya ate na lahat na lang sasabihin mo? O dapat ko nang sabihin, guys, para ma-encourage yung mga kapwa ko OFW na magbayad ng SS. Kung hindi ko kayo na-encourage, siguro yung mga baguhan. Kasi once na nakabayad kayo ng 10 taon, guys, wala na kayong alalahanin. Hindi nyo na iniisip yung pagtanda ninyo at saka hindi nyo na iniisip na manghingi kasi may buwan-buwan ka ng pension plan. May pension ka na, di ba? So, yun lagi ang sinasabi ko sa mga kapwa ko OFW at saka yung mga kaibigan ko na malapit. Lagi ko silang kinukulit pero ayaw nilang makulit. Ako kaya yun. Nga sila. Nakasampung taon sila dito pero nga. Kasi kahit naman malaki yung ipon mo dyan, mauubos din yan. Naranasan ko na rin yan. Yung malaki yung ipon ko, tapos pag uwi ko sa Pilipinas, bili dito, gusto ko yung ganon, gusto ko ng ganon, tapos magpabili yung pamilya mo, ayun, naubos. At least hindi naubos yung binayaran kong pension plan. Intact pa rin hanggang ngayon. Kaya maraming salamat sa lagi kong pinapanood at saka yung mga napapanood ko, ina-apply ko kung minsan. Yun lang. Kaya huwag kayong mahiyang i-share yung mga pinagdaanan natin, yung mga hirap natin, mga OFW. Huwag kayong mahiya kasi ang dami kong nakita dyan. Ang tagal dito sa abroad. Siguro nung high school ako nandito pa rin. O ngayon nagkakasakit na. Nung tanungin ko na bakit hindi pa uuwi? May pension naman. Ang sabi noon is wala daw pension plan. Diyos ko, high school pa lang ako dito. Ay noon, nandito na siya. Wala siyang pension plan. Saan niya dinala yung pera niya? 30 years niya siya dito sa abroad. Diba guys? Kaya kung minsan matuto tayong makipag-usap sa mga kapwa natin kung ano yung yung sikreto nila. At saka kasi lagi naman pag nag-uusap tayo, pinag-uusapan natin yung mga pension plan, di ba guys? Kaya kung minsan, matuto tayong makinig, matuto tayong umunawa, yung dapat, kasi ang katwiran ng iba is, at least pamilya ko naging masaya. Ay nako, masaya lang, pero pagtanda mo, maging masaya ka ba kung wala kang pera? Ewan ko. Yun lang.